Alamin natin ngayon ang iba't ibang mga kaganapan at kagalingan ng iba't ibang mga gobernador sa kani-kanilang lalawigan sa Kumusta, Governor? Nako, ito ating kamustahin mga kaibigan ang lalawigan po ng Pampanga. At iba't ibang lugar ngayon ang kumbaga nakakaranas po ng matinding pagbaha. Dulot po doon sa Southeast Monsoon po. Kanina kausap natin ay isang televiewer natin mula dyan sa Rodriguez Rizal. At grabe po nangyayari. Dito naman sa lalawigan po ng Pampanga, ating kamustahin nasa linya ng ating komunikasyon si Governor Nanay Lilia Pineda. Governor Pineda, magandang hapon po. Magandang hapon, Rex. Salamat sa pagtawas. Opo, at Gob, tayo napapakinggan po sa DCME. At ma'am, kamusta po kayo dyan sa lalawigan po ng Pampanga? May mga nakarating sa amin na ang Macabebet at Masantol, Pampanga mukhang tumanggap na agad ng tulong mula sa DSWD, ma'am. Oo. Yung kasing Macabebe at Masantol, Rex, below sea level na yung dalawang bayan na yun Kasi Apa. yun ang tabi ng dagat at ng Pampanga River. Mm-hmm. So, ang nangyayari, nagiging silted yung sa labasan sa dagat. Kaya ang bayan, bumababa talaga. Mas mataas ang level ng sa dagat kaysa sa bayan. Apa. So, talagang ang mga tao doon, kahit walang bagyo, kahit talagang pag high tide, lubog talaga sila. Mm-hmm. Hindi na nawawala yung tubig nila. Pero lalo na ngayon, lalong lumaki talaga yung tubig dahil doon sa bagyo. Opo, at may mga nakausap kami dyan sa Florida Blanca. Meron daw gumuhong dike dyan at kamusta na po yung kalagayan ngayon dyan, ma'am? Sa ngayon, galing nga kami kahapon ng Macabebe, Masantol. Ngayon pupunta na naman kami ng Sasmuan, mga coastal, Apa. lalo ng mga coastal barangay. Mayroon ding mga sa upstream na mga nagibandike. So talagang bigla Pagkatapos ng bagyo talagang ganito dito sa Pampanga. After nung bagyo, saka pa lang bumababa yung tubig sa taas, Apa. sa bundok. Mm-hmm. So ngayon lang talaga lumalaki yung tubig. So kahit na sinabing umalis na yung bagyo, pero talagang parang ngayon pa lang talaga lumalabas yung malaking tubig ulan. Apo, at Governor, at yung supply po ng kuryente, tubig at pagkain, doon sa evacuation center, kumbaga, kamusta Okay po? naman. Alam mo, Rex, ang mga Kapampangan, kahit na nakabubong na sila, ayaw nilang sa evacuation. Hindi mo sila mapapalis talaga. Mm-hmm. Pupunta na lang sila sa kamag-anak nila, pero hindi ugali ng Kapampangan. Pero na lang talaga kung hanggang bubong na talaga yung Pero bihira. Siguro minsan pag meron kaming evacuation, maswerte ka na kung may sumama 500 pamilya. Apa. Mm-hmm. Sanay sila sa ganyang lubog na tubig. Mm-hmm. So, syempre kami, pinapipirmahan namin sila ng waiver na hindi naman dapat yung ganon, di ba? Mm-hmm. Kaya lang parang sanay na talaga sila na, lalo na yung Macabebe, Masantol, sanay na sila dun sa yung tubig hanggang tuhod, hanggang bewang. Pero ang maganda naman sa mga Kapampangan, Rex, Apa. before the bagyo at saka yung tubig, nagpiprepare na sila ng pagkain nila. Mm-hmm. Kumbaga talagang Doon sa mga bahay-bahay nila. Apa, nakahanda sila pagka ganitong tapos maraming may mga bagyo. nasisirang palaisdahan, yung mga isda, pumupunta na sa ilalim ng bahay nila. Apa, at kamusta naman ma'am ang tulong po ng panlalawigan at kung di ako nagkakamali, may bagyo, may kalamidad, tuloy-tuloy ang inisyatiba, tulong na inyong provincial capital po, Governor Nanay. Oo. Talagang marami kaming stock ng mga pagkain. Tapos sumutulong pa yung national government, ang DSWD. Tulong-tulong naman talaga. Kaya kami nakalalay talaga dahil siyempre lalo na ngayon, uso yung sakit pagkatapos ng ulan. So yun talaga yung ninalalayan namin. Pero sa pagkain naman, dun sa mga relief, talagang lagi kaming nakahanda. Apa, at may mga nakakausap kami dyan sa Pampanga. Paano po kaya natin masusolusyonan to, Nanay Governor? Itong mga area na konting ulan, binabaha, ano yung nakikita niyong formula o sistema po dyan? Alam mo, Rex, ang talagang kailangan na lang talaga, madredge yung dagat. Kasi, nung panahon pa ng pinatubo, Apa. tapos yung 35 kilometers na Pampanga River mula sa bundok ng Nueva Ecija, lahat ng mga lupa na
na wala ng puno, yung mga troso, yung mga putik. Talagang yun ang isang nakakatambak doon sa river. At ang Pampanga, yun ang pinto, yun ang labasan ng tubig na to. Mula ng Nueva Ecija, ng Apa. Tarlac, ito labas ang pinto, Makabebe, saka Masantol. Yung dalawang bayan na yun. Mhm. Tapos, silted pa yung pinakapinto, pinakabunganga ng tubig, ng dagat. Mhm. So yung bayan, bumababa talaga siya. Mas mataas ang level ng dagat kaysa sa bayan. Apa. Kaya ang sabi ko nga, ang kailangan lang talaga ditong solusyon na pinag-aaralan nga namin, kailangan na talaga siguro bumili ng dragang malaki. Mhm. Na buong taon, all the way yan, nagde-dredge. Para talaga lumitaw yung bayan. Lumitaw itong mga bayan na ito na dalawa na malapit sa coastal, malapit sa Pampanga Bay. Apa. Pero nagkukonsulta pa kami kasi lalo na marami nangangailangan ng ngayon ng tambak, di ba? Apa. Yung mga reclaim. Mhm. Di ba yung pagka malaki yung dredging mo, parang may tubo yun na binubuga na lang kung saan niya nire-reclaim. Apa. Yun ang solusyon talaga sa amin. Yun lang ang solusyon talaga. Kumbaga may parang siya, water pump. Kumbaga makakatulong Parang din po dinidredge yan. niya. Malaking tulong din po yan para mawala agad yung volume po ng tubig. Oo, kailangan kasi mas mataas ang mga bayan kaysa sa dagat. Kasi ang nangyayari, mas mataas ang level ng dagat kaysa dito sa dalawang bayan na to. So, yun lang talaga. Pero, alam mo, Apa. ang isang pinaplano namin ngayon na, okay, pagka wala, tuyot, Mhm. nandiyan kayo. Pero pag halimbawa may warning na, kailangan i-relocate namin kayo. Pagka gusto nyo bumalik kayo. Yun ang pinag-aaralan namin ngayon sa Kapitolyo na pag land banking kami, bibili kami ng mga lupa para just in case, may lilikas namin yung mga bata, mga Apa. senior citizen. Hindi lang basta isang evacuation center sa eskwelahan. Isang mga malaking evacuation na ng mga bank houses. Ngayon, kung gusto nyo bumalik uli, pag wala namang bagyo, mahusay na, balik kayo uli. Apa. Yung iba kasi talagang nangihinaan silang iwan po yung bahay, gawa nga ng mga biniling mga gamit Pero lubog, Rex Apa. Wala silang choice, lubog Apa. talaga. Mhm. Pero meron silang second option, 'di ba? Kasi yung nanganap buhay nila mangingisda sila doon Tama po. So hindi mo talaga, sabi ko sige, ang iwanan nyo yung tatay, yung nagtatrabaho kung mangingisda. Mhm. Pero yung senior citizen, tsaka yung mga anak nyo maliliit, alisin muna. Pag tapos na, hindi na lubog, saka natin ibalik ulit. Apo. Mhm. At Govnay, mensahe po sa ating mga kababayan dyan sa Pampanga. Opo, sa ating pong mga kababayan, accepting na po natin, lalo na yung pong Makabebe Masantol na talagang problema po ang baha dyan sa bayan ninyo. Pero po yung provincial capital, meron na po kami mga pinaplano para dun sa dalawang bayan nyo. Alam ko po, hindi kayo aalis, nandiyan kayo kasi diyan kayo talaga lumaki, bahay nyo yan. Pero just in case lang po na talagang may warning na bagyo, alisin po kayo pero balik din kayo. Apa. Mhm. At kamusta po ngayon si Tatay Bong Pineda? Kung di ako nagkakamali, malapit na po birthday niya. December pa rin. Kasi December. kada may makakausap ako sa Pampanga, laging birthday ang dating nila pag dumadating si Tatay Bong Pineda. Salamat naman, Tex. Apa. Salamat. Apa. At salamat doon sa interview mo ha. At least yung mga kababayan natin na mag-ingat lang po kayo. Mag-ingat po kayo sa baha. Huwag po kayong masyadong lumalabas dahil kasi Rex, pagka yung tubig tumagal, Apa. magkakaroon ng yung leptospirosis. Yung bang pag maruming tubig, may daga, may gihin ng daga sa tubig. Minsan ka may sugat ka, bato Apa. ang titirahin sa'yo Mhm. Tapos yun namang mga paa mo, minsan nagkakaroon ng parang alipunga yung tawag. Parang naano yung paa pag nakababad ng matagal. So, sana po kung wala naman po kayong masyadong gagawin sa labas, mag-stay na lang po sa bahay. Apo. At kayo din ma'am, Nanay Governor Lilia Pineda, ingat po. Salamat po sa oras. Salamat, Rex. Salamat. Alamin natin ngayon ang iba't ibang mga kaganapan at kagalingan ng iba't ibang mga gobernador sa kani-kanilang lalawigan sa Kumusta, Governor?